Saan mo pa gustong mag-massage? Dibdib. Hindi pwede. Maging mabuti. Ito ay para sa iyong kapakanan. Ngayon, huminto tayo dito. Medyo napagod din ako. Walang masama sa pagkakaroon ng mas kaunting massage. At higit pa, hayaan mong imasahe ko muna ang iyong balikat. Sige. Wai Chun. Nanay. Nasa pang-anak pa si Ana. Dapat mag-ingat ka. Kung gusto mong gumawa ng anuman, hintayin mong manganak si Ana. Kung pasasaktan mo ang aking manugang at ang 4 kong mahal na apo, paparusahan kita. Alam ko na yan, Mama. Pero mangyari ulit, pwede mo bang kumatong bago pumasok? Okay. Lalabas ako muna. Hindi na kita guguluhin para magpahinga. Halos tapos na rin ang massage. Ngayon, ganito na lang. Magpahinga ka ng mabuti. Matutulog ako sa silid-aklatan. Napakabait niya. Pero kung hindi dahil sa bata sa tiyan ko, siguradong hindi siya makikipag-usap sa akin. Wai Chun. Mukhang kamakailan ay okay ang relasyon mo kay Ana, ano? Nagsasalita ng walang kabuluhan. Kung hindi maayos ang relasyon ko at Ana, hindi ba't maayos ang relasyon mo sa akin? Sige, sabihin mo na. Tinawag mo ako sa oras na ito. Mayroon ka bang gustong ipagawa sa akin? Maghihintay pa sana ako ng matagal. Pero huli na. Bukas, tulungan mo akong ihanda ang salo-salo para sa proposal, ha? Ang ibig mong sabihin ay, gusto mong ipakilala si Ana sa lahat. Para maiwasan ng masamang chismis tungkol sa kanya. Oo. Wai Chun. Nasaan na ang iyong jade ring? Binigay ko na ito kay Ana. Alam ng lahat. Ang iyong jade na singsing ay ang pinakabanal na bagay mo. Binigay mo rin ba kay Ana? At patuloy pang nagbigay ng 2 pa. Wai Chun. Talaga bang ikaw ay umiibig kay Ana? Kahit na mahal ko siya o hindi, siya ay naging babae ko na. Kailangan niyang magkaroon ng lahat ng bagay. Tama nga, naalala mo ba ang singsing na inilabas ng 1 beses lang? Ano nga ang pangalan nito? Pag-ibig, walang hanggan pag-ibig. Tama. Bilhin mo na. Kahit gaano pa ito kamahal. Diyos ko, hindi ko akalain. Ang aking Wai Chun ay isang romantikong tao. Lumabas ka. Okay. Sige, gagawin ko ito ng maayos. Lahat, magpakatino kayo. Ihanda ang salo-salo ngayon. Ngayon ang araw na magmumungkahi si Boss Wai Chun. Hoy, Diyos ko. Mag-ingat ka. Mga bagay na ito, bawat isa ay napakamahal. Kung mababasag mo, hindi mo na ito mababayaran. Dapat kayong magmadali. Ginoong Wang, bakit bigla ka namang bumili ng maraming bagay? Siguradong dahil sa inyong magiging amo. Ngayon, gumastos ang iyong master ng 200 milyon para sa brilyanteng singsing. Para sa paghahanda sa pag-aalok ng kasal ngayon.
Walang duda na maraming mga mayayamang dalaga ang darating dito ngayon. Hindi ko alam kung sino ang napakapalad. Kung ganoon, ano ang dapat gawin ni Ana? Ay nako. Napakabobo mo. Huwag magsalita ng kalokohan. Bilisan mo, magayos ka na ng gamit. Bilisan mo, bilisan mo. Maraming mayayamang babae ang nais pakasalan si Wai Chun. Kung hindi dahil sa akin, siguradong kasal na siya ngayon. Mabuti ang trato sa akin ng pamilya Liu. Hindi ko na sila maabala pa. Ngayon ay isang napakahalagang okasyon. Nandito pa ako, abala sa lahat. Si Wai Chun ang nag-organisa ng salo-salo na ito. Maraming negosyante at mayayamang dalaga ang inimbitahan. Kung pag-usap ako kay Wai Chun ngayon, maari rin sanang makipag-ugnayan ng pamilya Xu sa pamilya Liu. Bakit may babaeng taga-bukid na ganito ang itsura sa pamilya Liu? Hoy, anong prinsesa ka ba? Bakit ka nandito sa bahay ni Liu? Hindi ito totoo. Nagkakamali ka. Kasing laki niya ng tiyan mo. Naglilibot ka pa sa bahay ni Liu. Nandito ka ba para akitin si CEO Liu? At ang laki ng tiyan mo. Gusto mo pang makipagkumpetensya sa akin sa mga lalaki. Tumingin ka sa itsura mo. Hindi ka papansinin ni CEO Liu. Wala akong balak makipag-agawan sa iyo. Oh Diyos, huwag ka nang tumayo sa harap ko. Umalis ka.